Sa ating banal na pagdiriwang, maraming salamat Father Job sa pag-imbita sa akin para magmisa para sa nobenaryo sa darating na piyesta ng Santo Niño, ang ating patron. Mga kapatid, sa araw na ito, sa ating pagnonobena, tayo ay pinapaalalahanan sa ating mga pagbasa at lalo tigit sa ating ebanghelyo tungkol sa ating pamamaraan ng paglapit kay Jesus, sa pamamaraan natin ng paglapit at panalangin sa Kanya. Marahil lahat sa atin dito ay mayroong mga hiling kay Jesus sa ating Santo Niño. At iba-iba ang ating mga kahilingan. Sa ating ebanghelyo, tinuturuan tayo ng paraan kung paano tayo lumapit at humiling kay Jesus. Sa ating pagdiriwang ngayon sa pagnonobena sa kapistahan ng Santo Niño, tayo ay mas binibigyan ng kumpiyansa sa paglapit natin kay Jesus. Sapagkat ang pagtingin natin kay Jesus ay sa pamamagitan ng pagtingin sa Kanya na isang bata, isang ninyo. At kapag ikaw ay nakakita ng isang bata, mas madali mong lapitan ang bata. No? Madali mong lapitan ang bata sapagkat alam mong ang bata ay hindi threat, hindi banta, at hindi nakakatakot sapagkat maganda at cute ang itsura ng bata. Kaya madaling lapitan ng isang bata. Saan yun ni Jesus na bilang isang bata, inaanyayahan tayo na lumapit sa Kanya ng mayroong kumpiyansa. Pero, siyempre, hindi naman huminto si Jesus sa pagiging bata. Pero ang Kanyang kalooban, ang Kanyang puso ay katulad ng sa isang bata. Kaya madali pa rin siyang lapitan, at kaya naman tayong lahat patuloy sa ating paglapit sa Kanya upang nang sa gayon madinig niya at matugunan niya ang ating mga pangangailangan. Sa ating ebanghelyo, narinig natin yung ketongin. Nakita niya si Jesus at ano ang kanyang tugo, anong kanyang sinabi kay Jesus? Panginoon, o sinabi niya, kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako. Itong dasal ng ketongin sa paglapit kay Jesus ay, kung ibig po ninyo. Ibig sabihin, ang pasya ay kay Jesus. Ngayon, mga kapatid, kung tatanungin ko kayo, kapag kayo ay humihiling kay Jesus, ano ang pamamaraan ninyong paghiling sa Kanya? Paano niyo sinasabi kay Jesus ang inyong kahilingan? Diba, ang karamihan sa atin, una is, sana magkaroon ng ganito, Panginoon, sana magkaganito kami, sana magkaroon ako ng ganyan. O minsan, sasabihin natin, Panginoon, gusto ko po ng ganito, gusto ko po ng ganyan. Minsan nakakalimutan na natin ang magandang pamamaraan ng paghiling sa Panginoon. At ngayon ay pinapaalalahanan tayo ng ketongin kung paano humiling sa Diyos. At ito'y sa pamamagitan ng pagbibigay sa Panginoon ng pasya kung matutugunan man ang ating kahilingan. Ibig sabihin, sa katulad ng linya o pagkasambit ng ketongin kay Jesus, kung ibig po ninyo, kung gusto po ninyo, Panginoon, mapangyayari ang aking hinihiling sa inyo. Kung gusto po ninyo. Ang pagpapasya ay hindi galing sa atin, bagkus galing sa Diyos. At yun ay dasal ng isang taong mayroong malalim na pananampalataya kay Jesus. Ang taong mayroong malalim na pananampalataya kay Jesus
ay ibibigay ang pasya kay Jesus. Dahil ang ibig sabihin ng pananampalataya ay tayo ay tumataya, tinataya natin ang ating sarili doon sa ating sinasampalatayanan. Mga tayo, mahilig tayong tumaya, no? Sino dito ang mga tumataya sa loto, no? Sino tumataya sa atin dito? Aminin nyo na, no? Yung iba sa inyo tumataya. Mahilig tayo mga Pilipino, mga Kristiyano na tumaya, sinusugal yung kapalaran natin sa isang laro, sa isang entertainment para tayo magkaroon ng ating hinahangad. Pero sa totoo lang, yung pagtaya na yan, walang madudulot na kabutihan yan. Lahat tayo talo dyan sa pagsugal o pagtaya sa mga bagay-bagay na makamundo. Pero tinuturuan tayo na sa pananampalataya natin kay Jesus, kapag itinaya natin ang buhay natin sa Kanya, wala tayong talo sa Kanya. Bagkus, siksik, liglig at umaapaw na biyaya ang Kanyang ibibigay sa atin. Ganun ang isang taong malalim ang pananampalataya kay Jesus. Nakabatay ang kanyang buhay, ang kanyang sarili sa nagbibigay ng buhay, sa nagbibigay ng biyaya. At ito ang ginawa ng ketongin. Itinaya niya ang kanyang kahilingan, ang kanyang kagustuhan sa Diyos, kay Jesus. Kung nais po ninyo, kung ibig po ninyo, ako'y mapapagaling ninyo. Tayo ba minsan, sa ating pagdarasal, yan din ba ang ating pagsambit sa Panginoon? Panginoon, kung gusto po ninyo na ako'y magkaroon ng ganito, mapangyayari ito. Kung gusto po ninyo. Kung gusto niyo po akong mapagaling sa aking karamdaman, mapangyayari po ito. At ano ang naging tugon ni Jesus sa ganong klaseng pananampalataya ng ketongin? Sabi niya, ibig ko, gumaling ka. Ibig ko, gumaling ka. Dahil nakita ni Jesus kung gaano kalinis ang kalooban ng ketongin. At nakita ni Jesus kung gaano kalalim ang kanyang pananampalataya sa Kanya. Ibig ni Jesus na tugunan ang pangangailangan ng mga taong malinis ang kalooban at mayroong malalim na pananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, sa ating buhay, sa ating paglapit kay Jesus, sa ating Panginoon poong na Santo Niño, no? Tayo ay hinihimok na tingnan si Jesus bilang ating kapatid na madaling lapitan, at sa paglapit natin sa Kanya, lapitan natin siyang bilang Diyos. Diyos na makapaggagawa o makapagtutugon sa ating kahilingan na naayon sa Kanyang pasya at hindi sa pagpapasya natin. Kapag tinuring nating Diyos si Jesus, tayo'y matututong magpakumbaba at sasabihin natin, Panginoon, kung nais po ninyo, mapangyayari po ang aking hinihiling. Kasi kadalasan, hindi natin minsan tinuturing na Diyos si Jesus. Kapag tayo humihiling, ang sasabihin natin, sa loob-loob natin, dapat mapangyari itong gusto ko. Pag hindi, ibig sabihin, hindi ako malapit kay Lord. Dapat mangyari ito, Panginoon. Dahil yun ang nasa kalooban natin. Pero minsan, no, yun yung ating sambit. Lord, sana ganito, sana lang. Pero sa loob-loob natin, dapat, Lord, gawin mo yan. Minsan, inuutusan natin ng Diyos sa paghiling natin sa Kanya ng ating mga kinakailangan sa buhay. Hindi masamang humiling sa Panginoon. Siya nga mismo ang nagsasabi na kumatok tayo at tayo pagbubuksan. Humiling tayo, tayo pagbibigyan.
Pero bilang isang tao at anak ng Diyos, tayo'y tinuturuan sa panalangin na magpakumbaba. Magkaroon ng puso na katulad ng sa bata, katulad ng kay Santo Niño, katulad ng kay Jesus. At doon, mga kapatid, mas matatanggap natin ang kalooban ng Diyos kapag dininig niya ang ating panalangin mayroong pananampalataya, tinataya ang buhay sa kanyang pagpapasya. Kaya mga kapatid, sa araw na ito ng ating pagnonobena, alam ko, sa araw na ito, marami tayong mga kahilingan at marami tayong dinadasal. Sana ito yung panahon na kung saan ito yung ating pagsusuri sa ating panalangin at hiling. Anong klase o paano ako lumalapit sa Panginoon kapag ako ay humihiling sa Kanya? Suriin natin ang ating pamamaraan at ang ating kalooban sa ating paghiling at pananalangin sa Panginoon. Tanggap natin na si Jesus ay madaling lapitan. Siya ay mayroong puso ng katulad ng sa bata, dahil siya ay Santo Niño. Pero ituring natin siyang Diyos, na siya ang masusunod, ang kagustuhan niya at hindi ang kagustuhan natin. Dahil kung ganun ang ating pananaw sa buhay at pagtingin kay Jesus, matatanggap natin ng maluwag ang mga nangyayari sa ating buhay. Mapait man ito o matamis, sapagkat ibinibigay natin, inilalaan at tinataya natin ang buhay natin sa Kanyang pagpapasya, sa Kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang na ito sa banal na misa, para sa karangalan ng ating poon Santo Niño, ng ating Panginoong Hesus, pasalamatan natin siya sapagkat ngayon ay ibinigay niya ang Kanyang salita upang mabuhayan ang ating ugnayan sa Kanya. Mabuhayan at lumalim ang ating pagkakakilala sa Kanya. Mamaya, tatanggapin natin ang katawan at dugo ni Santo Niño, ang katawan at dugo ni Jesus. Ito ang pagpapakita na ang Diyos na ating nilalapitan, na ang Diyos na ating hinihilingan ay madaling lapitan at siya mismong lumalapit. Kaya sana sa pagtanggap natin sa Kanya, sa banal na Eucharistia, ang Kanyang katawan at dugo, masabi natin, Panginoon, kung nais po ninyo, mapangyayari ang inihiling ko. Panginoon, tulungan mo ako na maging mapagkumbaba sa aking pananalangin sa iyo, sa aking paghiling sa iyo. At mga kapatid, dahil dito, ang lahat ay mapangyayari sapagkat ang ating kalooban ay malinis, ang ating hangarin ay malinis, at tinataya natin ang buhay natin at kapalaran sa Diyos na nagpapasya para sa ikabubuti ng ating buhay. Amen.